Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon at magandang pagbati sa lahat ng mga kapatid natin. Kapatid na Jeriel, Good evening po at good afternoon. Good morning din kung saan man dako kayo naroroon. Kapatid na Henry, Hello, hello. ayun, Musta na ayun. kayo? Long time no hear, no Long see. time no see tayo, isang linggo halos na naman. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, dato tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, Ama na makapangyarihan ka po sa lahat. Patuloy at amin pong inihiling sa iyo na ang paggabay ay ipagkaloob sa amin sapagkat sa pagkakataong ito'y ipahahayag naming muli ang iyong mga katotohanan. Una kami na sumasampalataya ng mga salita mo'y nakasulat sa Biblia. Kaya kailangan namin itong siyasatin ng buong tiyaga at buong pagtitiwala na sa patnubay ng Espiritu Santong isinusugo mo ay amin pong malalaman ang mga katotohanan ito na amin pong ibinabahagi rin sa aming kapwa. Aming hinihiling na pakilinis mo pong aming mga puso't isipan at naway palagi kaming nakaugnay sa isipan ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahushua, na siyang may-ari ng iglesia, na siyang tumubos sa iglesia. Kaya kami ay laging nakikipaugnay sa kanyang diwa. Diwang masunurin, diwang magalang, diwang handang sumunod sa iyong kalooban. Ito'y aming hinihiling sa pag-asang tinanggap mo sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. amen. Well, isang linggo na naman ang nakaraan. At Ang eto bilis. na naman tayo, mga kapatid. May babalitaktakan. Alam nyo, napakaganda ng programa na ating ginagawa. Sapagkat, una kami po, no, hindi kami nang-aatake ng ibang reliyon. Kini-question lang natin, ano ba yung tinuturo mo? Biblical ba talaga? Ito ay pagbibigay ng pagkakataon, kapatid na Erning, kapatid na Henry, sa mga preachers para lalo nilang patunayang talagang yung sinasabi nila ay biblical nga. Lalo na yung pinanggalingan na yung mga dati nating kasama, yung mga iglesia ni Cristo. No? Dati kasi tawag sa atin, iglesia tayo ni Cristo eh. Pero sa amin po ngayon, ayaw na namin silang tawaging iglesia ni Cristo sapagkat sa aming pananampalataya ngayon, hindi naman ang Kristo ang kanilang sinusunod. Kaya lang, sinasabi nila ang Kristo daw. No po? Kaya, patunayan nila na talagang sinusunod nila ay ang Kristo. Yun ang mahalaga dyan, kapatid na Erning, kapatid na Henry. Oh, di ba? Kaya tayo po ay, sabi nga pag tinatanong namin ang tungkol sa itinuturo niyong doktrina, hindi paninirampur yan katulad ng lagi niyong isinisigaw. Di ba? Sinisiraan anya tayo. Tinatanong ka Isa lang ang sasabihin mo. Basahin mo sa Biblia yung tinuturo mo. Hindi paninira yung kapatid na Henry, kapatid na Henry. Ang paninirang puri, yung nagsasabi kami ng walang batayan personal sa iyo o personal do sa grupo nyo. Hindi, ang itinatanong lang naman natin yung doktrina sabi nga ng kinikilala nating isa sa mga isinugo ng Diyos sa huling araw Sa mga huling araw na ito, di ba? Si kapatid na Felix Manalo, isa siya sa mga isinugo, kinikilala namin yon. Ano sabi niya? Tungkol dyan sa pagtatanong, ang iglesia niya, tunay na aral, para niyang batong buhay. Habang kinikiskis, habang tinatanong mo, lalong kumikinis, lalong lumilinaw ang doktrina. Kaso kapatid na Erning, mukhang pag tinanong natin, kiniskis natin lumalabo Hindi ba? Bakit? Hindi kasi nila ipinapaliwanag. O yan. Kaya dumadami tuloy ang nagtatanong. O dati, nung una, 50,000. Ngayon, more than 100,000 na. Yung mga kini-question na kayong dati, yung mga miyembro na umalis na, yung mga ex-member, sabi nga, parami ng parami yan. You Kapatid know, na ang Henry, nakakapagtaka lang, no? Nakakapagtaka. Ayaw matanong sa kanilang mga aral. Hindi naman kasi personal attack ang ginagawa, no? Ang ina-attack natin, kung yun ang word na gusto natin,
is yung tinuturo nila, di ba? Yes. Pero kapag sila naman, araw-araw ang doktrina nila. O hindi naman araw-araw pero nandoon sa kanilang pandoktrina, Mhm. ang Iglesia Katolika ay isang huwad na iglesia. Mhm. Ang kanilang mga pari ay mga false prophets na Mhm. nakadamit tupa pero sa loob ay mga lobong maninila. Aba, magandang topic yan sa susunod, ano? Yan ang ating itatopic, Yeah. no? Alam nyo kasi Kasi, yung damit ang hinahanap nila eh. yeah, Hindi Yeah. damit yan, Brad. Paliwanag natin mabuti yan. ayan, maganda yun eh. Kasi sasabihin nila, sino ang kinutuparan nitong mga lobong maninila? Tapos babasa sila ngayon ng Aklat Katoliko, sasabihin sa Aklat Katoliko, at ang mga paring Katoliko, ang kanilang pananamit ay nakakahawig ng kay Katulad na niya Kristo. ng pananamit Katulad. ng tupa. Di ba? Oo. Katulad So, ng kay sasabihin nila, sa ang Kristo. conclusion, yan. Yan yung mga bulaang propeta na nakadamit tupa. Yun Diba? lang ang alam nila, no? Pero meron din kahawig na damit yun. Pag-usapan natin yun sa susunod. Next topic yan. Makikita nyo, Nako. ano? Buti Marami na kaming banggit nyo yan. ibibigay No? sa inyo. Nako. Kaya Yeah. yung Pero bago ginagawa tayo niya, lumayo, baka yan. ito ang topic natin. Nako. Ayun. Yun. Ito to Oo. Ayan, no? Sige. Ako, ayan. Nababasa niyo Yan ba ang yan? tanong. Yan ang tanong ng Bereano. Mhm. Paano natin dapat tratuhin ang ating mga magulang lalo na sa kanilang pagtanda? Naku po, mukhang Nako. meron na namang makukutusan ng Wala tayong tanong na ano ito. rito, Hindi no? namin- Wala tayong pinapatamaan. Ano ba yung sabi nila? Ano yung kasabihan nila Bato-bato Ern? sa langit. Ang tamaan ay bukol. Kaya nga, Mabubukulan. no, pero alam niyo, no? Speaking of, tatamaan kayo ng bato. Ito commercial lang to, no? Nung a few months ago, April of this year, nag-hail dito sa aming lugar, ano? Yeah. Dito sa Alaska. Ngayon, lalabas ako para, takpan yung mga sasakyan. Aba, ang lalaki ng halo, kaya ang ginawa ko, alam niyo ko ano? Kinuha ko yung helmet. Yung pantrabahong helmet. Sinuot ko. Tapos, eto na ngayon yung halo. Nako, ang lalaki. Kung ako hindi naka-helmet, ang dami ko ng bukol. Yeah. Meron Anyway. meron naman yatang helmet yung tatamaan eh. Kaya lang ibang klaseng Camel. helmet, mabuhok. Yeah. Sabi nga nila, nadinig ko lang to, no? Wag sana magagalit. Yun daw ay galing sa buhok ng kamelyo, kaya matibay yon. Nako, galing. Nadinig ko lang yan, ha? Huwag nyo kayo magagalit sa akin, ha? Wala naman tayo pinatatamaan eh, di ba? Wala tayong pinatatamaan, tama. Ay, isa pa. Alam nyo, another podcast topic natin yan. Ha? Yan. Yung pagsusuot ng, kung ano ang tawag natin doon, meron tawag natin wig, to pay. PMW, yan. Ayun. Kasi, kayo may karanasan kayo dyan pero nung later on, na-realize nyo, Hindi naman kailangan na. hindi kailangan. Una, di ba ang sarap ng feeling pag naligo kayo, dire-diretso na yung... Yeah, pag wala na talagang wala ka nang aalasin tape. Hindi, tsaka ito pa na, hindi na kayo mahihiya na lumabas, halimbawa ang hangin-hangin. Di ba? Kaya minsan, di ba, nakikita nyo iba na mag-excursion kayo. Tapos yung isa nandun pa rin sa loob ng bus. Alay ka na, labas ka na. Ayaw lumabas. Kasi ang hangin-hangin sa labas eh. Yeah. Naranasan natin. Ang topic natin talaga, okay. Ang topic natin, hindi ang buhok. Okay? Kundi ito. Ayan paano natin dapat tratuhin ang ating mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda? Alam niyo, napakaganda nitong tanong na to, no? Teka, tanong niya bago mo ituloy, kapatid na Henry. Alam niyo yung marami ngayon ako nakikita dyan sa social media, yan ang nirereklamo ng maraming mga anak eh. Hindi naman namin na niya tungkulin eh. Hindi tungkulin ng anak. Yan ang mga salita ng marami. Naku, napakaraming kabataan ngayon. Ganyan. Lalo na yung mga kabataan na
umiidolo sa isang pangrelihiyosong organisasyon. Ay, Nako oo, kung oo, ang totoo. di lalo na, di ba? Mm, Merong mm, ituturo. Alam nyo sa social media makikita nyo yan. Yung mga mm, katanungan na yan. Tungkulin ba namin yan? Hindi namin tungkulin yan. Tungkulin ng yeah. magulang. Sapagkat Mm. hindi naman kami humiling sa kami ang maging anak nila. May mga ganyang Alam nyo, brother. alam nyo, no? Ako nagkaroon din ako nabanggit ko rin dati yan sa magulang ko. Sabi ko minsan, sabi ko, tungkulin po ba ng anak yung suportahan kayo yung pagtanda nyo? Alam nyo, medyo nagtampo yung nanay ko pala sa tanong na yun. Noon Mhm. na, noon pa yun, Yeah. matagal na panahon na. Kasi nga, di ba laging tinuturo sa atin sa dati nating pinanggalingang relihiyon na O yun, yung ang dati nating mga magulang, kasama. mm, ang mga magulang ang may responsibilidad sa mga anak at Yeah. hindi yung kabaligtaran. Pero alam nyo, no, ito, commercial na naman to. Kahapon, ako ay naghatid sa airport, no? And then meron tumawag sa akin, kasama ko sa trabaho, hindi naman siya, I would consider yung isang relihiyosong tao. Ang tanong niya sa akin, sabi niya, hanggang ano ang extent o hanggang kailan natin tutulungan yung ating mga magulang? Ewan ko, out of nowhere, bigla niya nalang tinanong yun. Tapos sabi ko, bakit mo natanong? Kasi meron siyang magulang. Ngayon, sabi ko sa kanya, well, sa ating mga tayo, no, Asians, ang kaugalian natin, hanggang sa matanda na sila, tinutulungan natin sila. So ang tanong Mhm. niya, hindi yung hanggang kailan, alam niya yon. Kasi kultura natin yun, di ba? Ang Mhm. tanong niya is more on, magkano yung, or gaano kalaki o ano yung amount na itutulong ko. Mawa, Mhm. kailangan ako ba ang responsable sa pang-araw-araw nilang gastusin, ganun. Or portion lang. Mga ganun. So ang ganda Mhm. ng tanong niya, sabi ko, well, depende yan sa kultura, di ba? Kasi Depende rin sa sa ating kalagayan mga, ng magulang mo, 'di o ba? isa rin yun, na Mhm. halimbawa, ikaw ang merong kaya, no? Mhm. Tapos yung magulang naman, yung bata pa ka pa, pinag-aral ka nila, no? Ginawa nila yung lahat para makatapos ka sa pag-aaral. Tayo, binabalik natin yun, di ba? Na parang, hindi naman tama yung term na payback, pero parang gano'n na rin, di ba? Na Mhm. ayaw And then natin na, tawagin natin kapatid na Henry. Yan yung ating ginagawa bilang mga anak. Pagtanaw ng utang ayan, na loob. oh, ano sa English yan? Yung sabi nga ano ba I- sa English yung indebted utang na tayo, di loob? ba? Mm, Oh, ano yun? So, yung utang na loob, indebted ka doon sa magulang mo You yeah, know? Kasi hindi ka naman, tungkulin nila, yung nakasulat sa Biblia, tungkulin ng mga magulang, alagaan yung mga anak, disiplinahin yung mga anak Yung yeah, pamamalo, tungkulin din ng magulang yun. Pagka yung magulang yeah. hindi namamalo, hindi mo rin nasusunod yung kalooban ng Diyos, di ba? Mhm, Pero sabi nga, yung pamamalo, hindi yung makamamatay doon sa anak mo. Ibig sabihin, yeah, hindi naman yung hinataw mo sa ulo ng dos por dos, mali naman na yon. yeah. Ibig sabihin, Kaya, kaya discipline. nga ang sagot ko Mm-mm. dun sa nagtanong sa akin, hanggat, hanggang saan ang kaya mong itulong, di ba? Yeah, I mean, kung meron ka namang sobra-sobra, why not? O kung marami kayong exactly. magkakapatid, tulong-tulong. Yeah. Nakakatawa nga, may kilala ko, no? 6 silang magkakapatid, no? Mm. Yung isa, naalis na siya o umalis na siya, naalis na siya dun sa iglesia ni chairman. Okay? Yeah. Yung 5 magkakapatid, nandun pa rin. Mm. Tapos yung kanilang ina na matanda na, dating membro yun ng iglesia ni chairman. Okay? Aha. Later on, yung ina, naalis na rin doon sa iglesia ni chairman. Mhm. Guess what? Sino ang ngayon ay kumukup-kup doon sa ina na matanda na may sakit? Mhm. Ha? Isipin niyo siguro, no, yung mga nando sa iglesia ni chairman kasi talaga namang sila lang ang maliligtas, no? Yeah. Sino? Wala. Hindi. Ang nag-aaruga ngayon, ang talaga namang, well, hindi naman niya nireklamo, pero buong puso niyang ginagawa yun sa kanyang ina, yung hindi na miyembro ng iglesia ni chairman. Yung Bakit mga kanyo yung miyembro, 5 wala ayaw na. man
O ayaw na kasi, ay, hindi siya miyembro ng ano eh, ng aming reliyon Yun, eh. yun ang dahilan. Mhm. Yun ang dahilan. Ngayon, Hindi ba maraming ganyang istorya, kapatid na mm, Henry, kapatid na Erning, napakarami niyan. Meron pang na ano na yung mga anak sinabihan na, pinagpalit. oo, itakwil yung kanilang mga magulang. Yeah. Parang ang pinili pa si chairman, di ba? Mhm. Yeah. Kukup-kupin daw sila ni chairman, kaya Yeah. hindi na kayo ang Mhm. magulang ko, kundi si chairman. Bah, galing ano? Yeah. Yeah. Ay, may kikwento ako sa inyo, no? Ito ay, kayo na mag-judge kung ano to. Ha? So, ganito ang nangyari. Alam niyo na, nung kainitan nung 2015 onward, di ba, maraming mga taong nagtatanong. So, Mhm. meron isang masiglang, masiglang Jaconesa yon. Nagtatanong siya siguro, bakit ganito? Bakit may mga malalaking eroplano? Mga ganon. Yung mga tanong na simple, di ba? Mhm. Inaulat siya dahil, o inulat siya dahil may mga tanong siya. Um, Pinapagawan siya ng salaysay ng kanilang, lokal para sabihin, bakit ka tatanong ng mga ganyan? Anyway, ang nangyari yata, kahit nagsalaysay siya, inalis pa rin siya dun sa iglesia ni chairman. Ang Mhm. term natin tiniwalag. Okay? Mhm. Masiglang Jaconesa to. Tapos may mga anak siya, no? Mga masisigla, lumaki na sa iglesia ni chairman. Aba, sa bahay hindi siya pinapansin. Para silang hindi magkakakilala. Mhm. Eto na, dumating ang time na ikakasal na yung isa sa mga anak. Okay? Mhm. Kakasal. Ngayon, sinabihan niya yung ina na hindi siya pwedeng dumalo sa kasal ng anak niya. Sinabihan siya. Mhm. Dahil hindi na nga siya member ng iglesia ni chairman, right? Mm. Tiniwalag siya. Di ba ang tagubilin, Wag huwag ka, niyo silang babatiin. Ano po yung karning? Yeah. wag silang babatiin, ikalawang Juan. Yeah. Yun. Huwag silang sasabihin na farewell Godspeed. or good luck, mga Oh, ganon. God Bawal daw bless. yun. Oh. Mhm. Oo. So ngayon, ito na. Kakasal na yung anak, ano? Yung anak na pinag-aral niya, Mm. tinustusan niya hanggang sa makatapos, magkatrabaho, nakatira sa bahay nila. Ito na, kakasal na. Sinabihan ng ina, hindi ka pwedeng dumalo sa aking kasal, mami. Mhm. So ngayon, syempre, umiiyak ngayon yung ina. Of course, sino hindi iiyak sa ganun, ano? Yeah. Mhm. Siyempre. O ngayon, ito na. So ang nangyari yata, hindi na siya nakadalo dun sa actual na wedding ceremony dun sa kanilang kapilya, no? Mhm. Tapos, yung nanay yata, yung ina, na hindi nakadalo sa kasal, siyempre nanay siya, no? Ang gusto niyang tumulong sa reception. Mhm. So, nandun siya doon sa place of yung wedding reception, doon sa kung ano man yung restaurant or yung pinagdadausan ng mga reception. Mm. Mhm. Alam niyo kung nasan siya? Nandun siya, nagtatago sa kusina, tumutulong sa paghahanda ng pagkain. Okay? So, ito na ngayon yung entourage, dumating na doon sa may place of reception, nagdatingan na yung mga bisita. Ang mga bisita hindi lang members ng iglesia ni chairman, may mga hindi rin members, okay? Kasi yung anak is may maraming kaibigan, Mm. co-workers, no? Ito na ngayon, pagpasok ng mga 'yan, yung kanilang ministro sa lokal, somehow nalaman niya na yung ina na hindi na miyembro ng iglesia ni chairman, nandoon sa kusina. Mm. Okay? Na hindi naman visible, wala sa program, andun lang, nasa sulok, nag-aayos ng Mhm. mga pagkain. So ngayon, nagpadala ng mensahe doon sa ina, inutusan ng ministro. Okay? Sabi siguro doon ng inutusan niya, kung pwede lang po, lumabas na kayo sa reception. Ngayon, ayaw lumabas ng ina. Kasal ng anak niya yun, right? Na Mm. pinalaki niya, Tsaka pinag-aral wala nang niya. pakialam yung iglesia doon. O, ito na. Reception na yun Okay. eh. Hindi na kapilya O, yun. ito na. Masyasyak kayo sa susunod kong sasabihin. Okay? Mm. As in,
Akala nyo nangyayari lang ito sa mga Korean telenovela? Hindi. So ngayon, ito na, pinadala ng mensahe kung pwedeng malis kayo sa place of reception. Parang kung sasabihin mo, hindi kayo welcome dito. Ha? Ito'y Mhm. aktibidad ng naming mga Kristiyano. So ngayon, matdigas si Mami, ayaw niyang umalis, of course. Baka nga siya pag gumastos sa kasal na hindi Mhm. natin alam no? Eto na, aba, nagte-text ngayon yung ministro, no? Tinext niya lahat ng mga member ng kanilang organisasyon doon na, okay, lumabas muna tayo di sa place of reception at doon tayo muna magstay sa mga sasakyan natin hanggat hindi lumalabas yung ina. So nag-walk out ngayon tong mga ministro, mga lahat ng miyembro ng kanilang organisasyon, lahat. Natira lang doon yung mga hindi miyembro. So nagtataka sila. Ano itong nangyayari na to? Hanggang sa nando sila sa kotse, yung mga sa pangunguna ng kanilang magiting na ministro, nando sila sa kotse, naghihintay. Na-pressure niya na ngayon yung mother sabi ng bride, Mami, please, wag na tayo mag-create ng eksena dito. So ngayon, ito na, yung ina, na hindi pinadalo sa ceremony, pinapaalis sa reception, lumabas doon sa reception, no? Pumunta sa kanyang kotse, at doon na siya nag-iiyak. At hindi na natin alam kung anong ginawa niya doon or kung umalis ba siya. From that time, doon lang ngayon nagsibalikan to mga members ng kanilang kongregasyon. Kulto. Ay, hindi ko sinabi yan. Ito na. Nagba Mukhang nagbalikan na kulto sila. eh. Tunog kulto, no? And then nagbalikan na Mhm. sila ngayon, yung mga members, yung sa kotse, para alam niyo parang sabay-sabay bumukas ang kotse, no? Sabay, kasi text, okay, pwede na tayong pumasok sa reception. Pasukan na sila. Tuloy ang ligaya ngayon, okay? Reception, kainan. Tapos, nakausap ko yung ina minsan, kinwento niya sa akin mismo yan. Okay? Kinwento niya yung story na, alam niyo, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Hindi ko talaga alam. Parang gusto kong, you know, magwala, whatever. Yeah. Pero nakakagalit. Oh yeah. Nakakagalit. Alam mo kapatid na Henry, no? Parehong-pareho yan nung nangyari din sa isang grupo ng mga, yun din, ikakasal din. Mm. Yung nanay, tiwalag din. Ganyan Mm. din. Alam mo, Okay. pinaikot ito, hindi naman nag-text. Pinaikot Mm. yung kanilang sekretarya. At saka binulungan lahat yung mga miyembro nila. Dahil kapag nandun yung nanay na tiniwalag at saka yung iba pang mga tiwalag na kaibigan ng nanay, no? Pinaalis. Ito naman kakaiba. Yung ikakasal, nagalit. Ayan. Okay. Sabi niya, bakit ganyan kayo? Asan ang pag-ibig nyo? Ayan. Kaya Mm. ngayon, yung buong pamilya nagkaisa, umalis tayo dyan sa ganyang uri ng toxic na relihiyon. Toxic eh. Talaga. So sila ang nag-walk out Nangyari naman yan. ngayon. Sila, umuwi kayo, hindi na kayo, hindi, kung gusto nyo wag dumalo, inimbitahan kayo in good faith. Tapos sisirain ninyo yung kabuuan ng pagdiriwang. Dahil do sa di umano ay pananampalatayang nakasulat daw sa Biblia. Oh, naku, pag-usapan nyo muna mabuti yan bago nyo paniwalaan. Ganyan po yung mga taong yan, no? Na nabulag ng maling pananampalataya, kapatid na Erning. Kapag kasi maling pagkakilala ang dumapo sa isip ng isang tao, hindi na siya magiging makadiyos eh. Akala niya tama pa rin yung ginagawa niya eh, pero mali na. Alam mo, meron pang isa tayong kaibigan, kapatid na Henry, kaibigan po namin ni kapatid na Henry. Pero ito, Mm. hindi ho yan iglesia ni chairman. Yung nanay Mm. niya, tsaka itong kaibigan namin ni Henry, no? Mga saksi ni Yehova. Natatanda mo yung kapatid na Henry? Di Yeah, ba? Jehovah's Yung kaibigan Witnesses, ano? natin, Jehovah's Mm. Witnesses yan. Mm. Yung nanay, ikakasal, sabi doon sa anak, dahil umalis na sa saksi, sabi, huwag ka dadalo, hindi ka welcome ng mga elders. Mhm. So, Tsaka ng mga kapatid niya. tsaka Tsaka ng mga tignan kapatid nyo niya. yan po, ugali ng saksi, ugali ng kay chairman. So, Mhm. sino pa yan?
yung dito sa Estados Unidos, yung tinatawag na Scientology, ganyan din. Gano'n, ha? Uy, naku, pare-pareho lang yung mga yan. Kasi gusto Okay. nila yung full control doon sa kanilang mga Yeah. members Di Mhm. ba? Lalo na yan kung magulang ang ito sinasabi namin para pukawin ang damdamin ng mga wag kayo alam nyo may tagubilin ng Panginoong Yahushua tungkol sa mga pangangaral, kapatid na Erning. Yeah. Mhm. Di ba? Pag kinonsulta natin ng Biblia, kasi nga yan ang tanong natin O yan. Yung iba kasi, hindi kasi yan ang itinuturo Yan ang sinasabi Teka Mhm. muna. Dito Sa pa, akin nyo no? Cardiac, sandali, no? Hmm. Sabi ng mga to, ng mga members ng, at least in particular, yung members ng kay chairman, sabi Mm. nila kasi, kung yung pinuno nga namin, nagawa niyang itakwil ang kanyang ina at ang mga kapatid dahil sa pagmamahal niya sa iglesia. Di kami dapat ganun din. Nag-set down ng example kasi si chairman. Mm-mm. 'Di ba? Which alam natin ang istorya, 'di ba, na hanggang ngayon merong kapatid si chairman, 3, yung 2 nagtatago, yung isa nakakulong, Mhm. tapos yung ina niya, yun ang topic natin ngayon, no? Matanda na, may sakit. Aba, hindi natin alam kung hinahanap pa ni chairman, pinagtatanong niya ba. Tapos madidinig mo si chairman, no? Sasabihin niya doon sa kanyang mga, mamaya meron pa ba tayong video nun? Yung Yung ano, sabihin niya, yung sabihin niyo nga sa mga kapatid pag uwi niyo sa inyong mga kanya-kanyang lokal. Pakisabi, mahal na mahal ko silang lahat. Grabe, ano? Mahal Una, na hindi niya mahal. naman kilala lahat yun. Hindi. Doon sa minamahal niyang yun, sabi mo lahat sila, mahal mo. Ilan Mm. doon ang lasenggo? Di mahal mo rin. Ilan doon Mhm. ang babaero? Di babaero, Oh. lalakero. Di mahal Ilan mo doon ang rin. hindi sumusunod sa black voting? Ilan doon ang hindi nakikipagkaisa dyan sa black voting? Di mahal Mm. mo rin. Isipin mo yan. Ganyang kamambobola ng tao. Di ba? Bola ba? Alam mo, Bola ba yung tawag doon? Or ano? yung Baka naman sabi nga, sincero siya doon. Baka naman sincero. kung sincero ka, unahin mo yung sarili mo. Oo nga. No? Di ba? Unahin mo yung sarili mo. Yun ang tinatawag na ipokrito. Masakit yung salitang yun. Ang Pero sakit sabi na. nga, Ako nasaktan ako nung sinabi niyo yan. ay naku, sabi nga hindi kami nang aatake. Pero yung doktrina, yung pinangangaral mo, yun ang kini-question namin. Alam mo kung Yeah. bakit? Ito yan Ito yan, magbabasa tayo. Basa nga kayo? Mas maganda tayong magbasa tayo. Sige. Yung nakasulat sa Biblia, kung ano yung Okay. tagubilin. No? Ito tagubilin sa lahat ng nakikinig sa mga preacher lalo na kung ang preacher nyo ganyan. Edi alamin natin ang tagubilin. Hindi naman tayo particular kay chairman, ano? Kaya lang, Hindi, marami yan. Sa marami. siniho, baka pag itinuturo sa inyo ay hindi na yung nakasulat o kaya ay nakasulat man, pero ito nga, pakinggan natin. Mas mabuti yung salita mismo ng Panginoong Yahushua na siyang Kristo ang ating mabasa. Ayan. Nakikita siguro ninyo yan, ano? Ayan, pinalaki ko na. Ayan. Nakikita po ba natin? yan, Kapatid na basa. Erning, nakikita nyo ba? Yan, babasa natin. Ayan. Sige nga po, basahin natin. Then Yahushua said to the crowds and to his disciples, the experts in the law and the Pharisees sit on Moses' seat. Tinutukoy niya rito, mga Pariseo, no? Eksperto yon sa kautusan ni Moises. Yes. Ito ngayon sabi ng Kristo, therefore, pay attention to what they tell you and do it. Ano naman ang sinasabi ni chairman? Nabasa ko doon sa Facebook. Kayo ba, sabi niya sa teksto niya, pagka kayo may nakita na nagngangaral at ang kanyang pangangaral ay hindi ayon sa ating tinanggap na aral, ipagpapatuloy pa ba ninyo ang pakikinig at pagbabasa? Siya din ang sumagot. Aba, hindi na dapat. Sabi niya. Ito, kaiba yun sa sinabi ng Kristo Therefore, pay attention to what they tell you and do it. Kaya, in contrast, no, kapatid na Henry, no, ang Kristo pwede kayo makinig. Magaling sila sa kautusan yung mga Pariseo. Eto naman si chairman, huwag kayo makinig.
Eh bakit? Takot na mamulat sa katotohanan yung kanyang mga miyembro. Bakit? Kasi after sila sa talaan membership. Pero dito, tuloy natin ang basa, therefore pay attention to what they tell you and do it. But do not do what they do, for they do not practice what they teach. Oh, Ayan. ayan ang problema niyan, kapatid na Jeriel Nagtuturo, igalang ang magulang. Sila, ginagalang ba nila? Mhm. Hindi. Yeah. Inalis pa nga, kung kailan pa tumanda saka inalis at hindi na kinupkop. Ang kumupkop, tayo, kayo, at Mhm. mga kapatid natin na mga Yeah. itiniwala, quote and quote nila, sa kanilang organisasyon. Alam mo, ang hindi ko maintindihan, ano? Mm. Almost 10 years na, no? Sabi natin nagalit si chairman sa kanyang ina dahil nun sa YouTube. Napanood niyo ba yung YouTube na yun? Yes. Ang sabi niya lang naman nung kanyang ina, paraphrasing, humihingi siya ng tulong dahil ang pagkakaalam niya, merong mga kinidnap. Ano ba sa Tagalog yun? Ano ba yung tawag sa kinidnap? Dinukot. Dinukot yun. Dinukot ng mga ministro. Okay? Mhm. Na ang isa doon, yung mahilig Yung sumigaw ampon. ng hostess siya, di ba? Yan. At saka nung nakaraang rally for peace, siya yung sigaw ng yung sa huli, di ba? Na Mhm. tungkol sa ano raw yung ano ba yung topic. Anyway, siya doon na kaya nag-worry yung mother ni chairman. Kaya nakiusap siya na tulungan na makalaya yung mga dinukot. Okay? Yun lang ang sinabi niya. Wala naman siyang sinabing against sa kanyang anak Wala naman Diba? sinabi ring against sa doktrina. Wala. Wala. I mean, wala siyang sinabi na ang Mag-usap anak tayo, ko, yun ang narinig ko mag-usap. Wala naman siyang Anak, sinabi yung, sabi niya. wala siyang sinabi na ang anak ko na yun, napakasalbahe niya. Walang ganon. Wala. Walang ganon. Kahit Alam mo, balikan nyo, no? Public yan. Public yung YouTube. mhm. Tapos dahil doon, ayan na, dineclare na ngayon, tinitiwalag ito ang mga taon to. Tenny Manalo. Wala nang Mrs. Tenny Manalo, no? Tenny Manalo. Tapos yung mga anak niya o yung kapatid ni chairman, hindi naman lumitaw sa video yung dalawang kapatid Yeah. Tinanggal. Alam mo yung sinabi ni kapatid na Erning, pakinggan nga natin sandali. Yung kanilang binanggit niya na tungkol sa Facebook para kasi baka merong hindi nakarinig nun. Ito ipe-play ko. Sige, okay. Isipin mo, yung nababasa mo sa internet, alam mong nakasisira ng pananampalataya mo. Itutuloy mo pa bang basahin yon? Hindi. Sapagkat anong mangyayari sa iyo, baka ikaw ay maakit noon. Ano pong panganib noon? Ang panganib noon, laban na yung sa iyong tinanggap na pananampalataya. Isipin. Ayan. Parang kaboses ni chairman yan. Ayun lang nga si chairman Yun ang talaga? sinasabi niya Oo, Hmm. ito, yung sinasabi ni kapatid na Erning kanina. Ayan ito, ikumpara mo ngayon sa pagtuturo ng Kristo o pagtuturo ni Yahusha. Sabi ni Yahusha, sabi niya, the experts in the law and the Pharisees sit on Moses' seat. Therefore, pay attention to what they tell you. Hindi niya aral yung itinuturo ng Pariseo Hindi aral ng Kristo. Pero sinasabi niya, makinig kayo doon. Yeah. Kumaga, Sabi niya, kunin pay niyo yung attention. mabuti. Kunin niyo Oo. yung mabuti. Pay attention, sabi niya nga doon sa sinasabi nila. Tsaka yung maganda, sinasabi niya, do it. Yun maganda, Yeah, do it. Sundin mo. But do not do what they do. Yung mga preacher na yon. Na ano yun? For they do not practice what they teach. Ayan na yun. Yan yung sinasabi ni... ikaw kasi teksto ka ng teksto, mahal ko iglesia, mahal ko kayo, mahal ko anong ginagawa mo? Yan yung topic natin last week Paano mo papatunayan ang yung pagmamahal sa isang tao o sa mga tao, hindi pwedeng salita lang Hindi pwedeng pag kayo ay bumalik sa kanya-kanyang lokal, ganun pa tono pakisabi niyo sa mga kapatid, mahal na mahal ko silang lahat. Mahal na mahal. Pwera lang yung tatlo kong kapatid at saka yung aking ina. Grabe I mean,
Yan ang sinasabi sa atin na, magsiyasat muna kayo bago nyo pagpapakinggan yan. At saka ang tagubilin, pwede mo siyang pakinggan. Ako, tama yun. Mahal ko ang pananampalataya ko. Mahal ko ang Diyos. Ha? Ayun, tama yun. Pero di kita gagayahin, Brad. Mahalin ninyo ang bawat isa. Oh, igalang nyo ang inyong ama't at inyong ina. Ay, naku, susundin ko yan. Bakit? Nakasulat yan eh. Ano nga Pero ba ikaw- ano nga ba yung nakasulat na yun, yung isa sa mga pangunahing aral, yung tungkol sa magulang? Saan ho natin mababasa Sa yun? Efeso 6, 1, 2. Oo. Basahin Basahin natin. natin. Oo. Siguro, ayan. Sa Epeso. Baka kasi 6:1-2. nalilimutan to ni Chairman eh. Mhm. Tingin nyo Ayan. kaya nakikinig sa atin si Chairman? Siguro, baka meron siyang inutusang makinig sa atin. Sana nga napapakinggan niya. Epeso 6, ano? Yeah. 1-2. Mhm. Ayan, lumilitaw na. Ayun. Ayun. O, paki-zoom in nyo na lang. Ayan, zoom natin yan. Laki Ayan, na yan. ayan pala yun. Children. Ayan. Yun. Obey your parents. Utos yan. Obey your parents in the Lord. Sabi nila, ang sulat dyan obey your parents in the Lord eh. Hindi naman obey yung parents ko, hindi naman in the Lord eh. O kanino yun? Yung nananawagan lang sa iyo na mag-usap kayo. Hindi pala sa Lord yun, ano? Tuloy natin. That is, accept their guidance and discipline as His representatives. Representative ng Diyos yun eh. Magulang. Yung nanay mo, magulang mo. Alam niyo yung makakalusot sila dahil sabi, parents in the Lord, pwedeng sabihin. Ayan yung mga nakatatanda namin sa iglesia. Pagdating nyo sa dos, wala nang lusot. Tapos, for this is right, for obedience teaches wisdom and self-discipline. Honor, eto na, esteem or value as precious your tatay and your nanay. Baka sasabihin na naman, hindi, yan yung parents in the Lord. Ano ba naman kayo? Oo nga, yung parents in the Lord, yun yung hindi naman sumasamba sa dyablo. Sa Lord yun. Sumasampalataya yun eh. Ang tagal na naglingkod nun eh. Di ba? Gano'ng katagal naglingkod yun? Bilang asawa noong pinalitan mo. 70 plus years maybe? Tagal-tagal eh, di ba? Ay, pagkatapos sa isang kisap mata wala na. Alam niyo yung pinag-uusapan natin, pag binasa niyo yan sa Tagalog, ano yung sabi niyo yung, hindi, di ba meron dyan na yung, ano ang parusa kapag nilabag mo yung mahalagang utos na yan? Di ba meron sa Tagalog na yung mamamatay na walang pagsala? Meron ba kayong ano yan? Meron ba kayong makukuhaan na Tagalog nun? Mababasa natin. Meron siguro, kapatid na Erning. Hanapin anong natin talata yan. po yan, ha? Ang lumalapastangan sa kanyang ama't ina. Yun. Oo. Sapin natin yun. Sa Tagalog, hanapin natin sa Tagalog. Oo. Teka muna. Tagalog. Hanapin natin sa Tagalog yan. Maganda kasi maintindihan natin yan ng maganda yung sinabi ron eh. Yeah. Anong talata sa Tagalog yan? Teka, hanapin natin ha. Sabi nga alam nyo, madali namang maghanap eh. Huwag lang tayo magmamadali. Di ba? Yan. Ito. May mga Tagalog na Biblia rito kung yan. Yung 1905. Tingnan nga natin yung 1905. 1905, hindi pa tayo pinapanganak niyan ha? Hindi pa. Tagal na yung Biblia. Ayan. Ayan. Hindi ba? Teka, pero hindi sa Efeso yung salitang yun eh. Yung nasa Mateo 15:4. Mateo 15:4. Yan. Tingnan natin yan. Ito na po. Sabi nga, tignan natin lagi sa salita ng Diyos. Sa mga nakasulat sa Biblia. 15:4. Sapagkat sinabi ng Diyos, ayan, palakihin ko pa. Lakihan natin, Brad. Ayan. Laki na yan. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Ano ba ibig sabihin ng walang pagsala? Walang pasubali? Walang pasubali. Sure shot ang kamatayan mo, Brad. Yan ang ibig sabihin niya, no? Yeah. Sigurado, sabi nga, sigurado ang parusa sa iyo. Ay sabi, hindi ko naman minumura, hindi ko naman tinutunungayaw eh. Hindi Alam naman nyo, talaga. Sabi nga, hindi naman yung nagsalita ka ng masama, yun lang ang pagtutungayaw.
Pag sinabing pagtutungayaw, Pagmumura. pagmumura, Disrespect. minumura. Parang dinidevalue mo ang iyong ina. Oo. Alam mo, Mm. minura mo o di minenos mo. Kung Mhm. minenos mo, dinivalue mo, binawalan mo ng halaga. Yun yung Yeah. pagmumura. Pag Mhm. winalang halaga mo ang iyong ama at ang iyong ina, tinutungayaw mo sila. Yun lang yun eh. Di ba Kaya nga tayo sa nasa- Pilipinas, no? Pag minura tayo, nagagalit tayo dahil nanay ko yun ah. Bawiin mo Aha. yung sinabi mo. Ayun, away na Yeah. yun. Eh, Pero alam sinabi nyo, mo, yung nasa dulo, no, sabi, mamamatay siyang walang pagsala. Alam nyo ba, anak. yung mother ni Chairman, kung di ako nagkakamali, siya ay lumaki sa Sala, Barrio Sala, Santa Rosa, Laguna. Ayan, sapod na ko, lagot ka lalo. Nako. Ngayon, Eh, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, nadidinig ba niyo ako? Aha. malinaw po. Ito, sino kaya ito? Pakinggan natin. Gusto ko sana bago umuwi ang mga kabataan nakikinig sa akin ay maiwan sa kanila ang aral ng Diyos kung paano sila magkakaroon ng magandang kinabukasan. Alam ko hindi magtatagal ang mga magulang na sa ngayon ay pumupukpok sa inyo. Bukas makalawa ay aalis sila sa mundong ito. At sa panahon yun, kayong mag-isa ang magdadala ng pasanin ng inyong buhay. Kaya't ngayon pa, maaga pa, paghandaan ninyo kung paano kayo titindig pagdating ng panahon yun. Sino ho ang pinapangakuan ng Diyos ng maunlad na kinabukasan, magandang kinabukasan sa hali ng mga anak. Pakinggan ninyo ang aral ng Diyos sa Efeso 6:1 hanggang 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Tuloy. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako. Ikaw ay giginhawa. Ito nyo? At lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. Sino ang pinapangakuan ng Diyos ng magandang hinaharap, kaginhawaan at paglawig ng kanyang buhay? Siguro hindi napapansin ng iba ito. Pero sa Biblia ito, unang utos na may pangako. Unang utos na may pangako. Sa magatwid, ang lahat ng utos ng Diyos, may kalakip na pangako. Pero ang kauna-unahan na nilaipan niya ng pangako, ang utos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sundin mo ang iyong magulang. Kapag sabi pinatutupad sa iyo, ay alang-alang sa Panginoon. Kaya ako tatanungin niyo po, mga anak, mga kabataan, paano ko gaganda ang kinabukasan ko? Depende sa tratong ginagawa mo ngayon sa magulang mo. Pagka masama ang trato mo sa magulang mo, paglapastaran ka sa iyong ama at saka sa iyong ina, kakainin mo yan pagdating ng araw. Aanihin mo ang masamang kamalasan sapagkat susumpain ng Diyos ang lapastaran sa kanyang mga magulang. Pero gusto mong ikaw ay guminhawa, gusto mong sundan ka ng magandang kapalaran, pagsilbihan mo ang magulang mo, hindi naman yung pagsisilbing katulad ng isang alipin, igalang mo at lalo na pag ang ipinatutupad sa iyo ay ang kalooban at ang aral ng Panginoon. Ang hindi mo lang susundin, pagka ang magulang mo hinihikayat ka sa sumambat lumuhod sa ibang Diyos kung hindi mo siya kapanampalataya, yun. Hindi masamang salansangin mo yun sapagkat hindi siya ang sinasalansang mo ron, kundi yung maling pananampalataya. Pero ang magulang mo ay Iglesia ni Cristo, pinalaki ka sa mga bagay ng Iglesia. Pero ayaw ka sumunod. Mga kapatid, tanggaan ninyo. Ako, pinag-aralan ko yung kasaysayan ng mga pamilya sa loob ng Iglesia. Wala pa akong nakita. Wala pa. Na pinagpalang anak na lapastanan sa kanilang magulang. Wala ko. Hindi kayo ang nagbibigay ng pakalaran ni Diyos. Tandaan niyo. Kahit na anong tulong ang marating ninyo, kahit na anong kaalaman ang mapunta sa inyo, pagka kayo pinawian ng grasya ng Diyos, hindi kayo uunlad, hindi kayo magtatagumpay. Sana kasalan ang pagtatagumpay. Pinagdidiinan ni Apostol Pablo, sundin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong ama't ina. Yan ang unang utos na may pangako. Ang pangako, giginhawa ka, lalawig ang iyong buhay dito sa lupa. Kaya, ano po ang dinanakit ng Diyos
akin ito. Sapagkat yung iba, sa sila nag-iinanakit. Pag nakikita nila ang kaawa-awang kalagayan ng tahanan, kaawa-awang kalagayan ng sambayan, kuminsan nakapag-iinanakit ang magulang, nasasabi niya sa Panginoon Diyos, bakit mo ginawa ito sa akin? Ang aking mga anak ay nagugutom, ang aking mga anak, hindi ko mapapag-aral, ang mga may sakit, hindi ko na maipagamot. Kami ay lumalangoy sa kahirapan, bakit mo kami pinabayaan? Kung nakapagsasalita ng ganyan ang isang magulang o ang isang anak, pagka siya naghihinanakit sa Panginoon Diyos, ang Diyos man, meron din hinahanap, meron din siyang hinanakit sa mga magulang, sa mga sambahayan. Ano po yan? Bakit ang iba hindi niyo pinagpapala? Ganito ang sabi sa 17 hanggang 18. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong siya yung tumubos. Ako ay ang Panginoon ay iyong Diyos. Tuturuan kita para kaumunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Tuloy. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana itadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Bagong mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Ano po ang sabi ng Diyos sa mga naghahanap ng kanyang kalinga? Sa mga naghihinanakit pagka hindi tumatanggap ng pagpapala. Ang sabi ng Diyos, ako ang nagtuturo para ikaw ay umunlad. Ako ang pumapatnubay saan ka man pumunta. Pero kaya kita hindi pinagpala. Sinunod mo sana ang mga utos ko para ang pagpapala ay dumali sa iyo. Alam niyo mga kapatid, sa inyo nakarating ang mga araw. Pero siguro, inilalaan ng Diyos na pagpapala sa inyo. Kaya siguro... Ayun, kapatid na Erning, malinaw yan. Alam nyo, Alam nyo. napakaganda ng tinuro ng kapatid na Erdy dyan. Na-touch ako at saka sasabihin natin na miss din natin siya, no? Yung aral na yan, napakaganda at ang mensahe ay ang linaw-linaw, ano? Ay, naalala ko, no, si Brother Erdy, minahal niya talaga ng todo yung nanay niya hanggang sa kahuli-hulihan. Ano? Diba? Saksi tayong buhay doon. Saksi tayong buhay. Si kapatid na Erdy, si Brother Erdy, ang nag-alaga sa kanyang ina hanggang sa katapusan. Okay? Ngayon, ano kaya ang mararamdaman ni Brother Erdy kung malaman niya na yung kanyang may bahay. kabiyak, di ba? Ay Palagay ko, doon sa pagtiteksto niya yun, natatanaw niya na eh. Hindi lang hindi yung kaya nadinig ni Chairman yung turo na yan? I mean, okay. Hindi, mukhang ginawa yun para sa kanya eh. Oo nga, no? Kasi Di ba? tingnan nyo, no? 10 years ago na. 10 years ago, Chairman, kung nakikinig ka man, 10 years ago, hindi mo pwedeng kalimutan yung nangyari. Hanapin mo yung ina, matanda na, may sakit. Inaalagaan ng hindi mo kaano-ano. Yeah. Tama ba yun? Mali. Alam nyo, sa Biblia, brother, ito pakita na natin Grabe sa naman kanila. si Chairman, no? Medyo... Di ba? Ayan, sa 4. Yung sinatanong mo, tama ba yun? Ito mali yun eh. Ito, but if a widow has children or grandchildren who are adults, see to it that these first learn to show great respect to their own family as their religious duty and natural obligation. Religious duty mo yan, brother. Natural obligation mo rin. May tawag doon sa filial duty mo yan. And to compensate their parents or grandparents, pati yung anak mo. Turuan mo, hanapin yung lola niya. Di ba? Yeah. Ipinapalit mo sa'yo hindi na mahal yung kanyang lola for their upbringing. For this is acceptable and pleasing in the sight of God. Ayan, tungkulin mo yan, brother eh. Di ba? Kaya kami... O sige, sabihin na natin na let's say ayaw niya na munang makasama. Di lagay niya sa isang napakagandang, alam niya yun yung mga tinatawag ng mga nursing homes. Halimbawa lang na may mag-aalagang mabuti, na mabibisita niya. Yeah.
Eh kasi Well, pati yung bahay ng kanyang magulang pinag-iba ni chairman eh. Tama ba tayo or mali ako doon? yan ako eh. Yun na nga nangyari dyan eh. Tsaka yung mga kapatid niya, parang binura niya sa planeta eh, para sa Yeah, mundo, di ba? Kumbaga sa yeah. hindi na naging maayos ang pamumuhay nung iyong mga kamag-anak o yung Pamangkin. kapamilya mo. Ibig Im- sabihin, hindi na mabuti yung, ang sa iyo, hindi ka na galit. Ano yan? Muhi ka na. Di Puot. ba? Alam mo no, Nagtatanim, Yan. nagtatanim ng puot. nakakapagtaka lang ano. Meron siyang kapatid na nakunan daw ng mga armas doon sa bahay sa 36 Tandansora. Mhm. Kaya hinuli ang kanyang kapatid na si Angel, no? Hinuli. Dinala sa yung tinatawag natin ng mga hindi naman prison kundi jail, tawag nila jail, no? Habang naghihintay ng hearing. Yeah. Ang sabi, non-bailable daw. Yun sa batas ng Pilipinas, pag nahulihan ka ng armas, non-bailable. So ngayon, halos magsasampung taon na yata, 9 na taon, nakakulong pa rin, walang trial. Ngayon, etong tanong natin, kilala niyo ba yung former Senator Freddie Webb? Yeah. Yeah. Mhm. Di ba yung kanyang anak, si Huber, nakasuhan yon, Visconde Massacre, no? Mhm. Yun ay nasentensyahan, Mhm. di ba? Dahil isa raw siya, yun ang sabi, sa mga pumatay dun sa pamilyang Visconde, yung babae, yung mga mother niya. Alam natin yung story na malungkot na story yun. Nakulong si Huber ng mahabang panahon. Mhm. Pero alam niyo ang ginawa ni former senator, basketball player Freddie Webb? Talaga namang hindi siya tumigil hanggat kasi ang nangyari parang lumilitaw daw na parang ano ba tawag sa ganun yung para lang merong mahuli na mga suspect doon. Kasi masyado yung na yun, di ba? Yung crime na yun, parang kailangan meron tayong mapalitaw na mga May fall mga guy. suspect. Kailangan Yun. may fall guy. Oh. Oo. So lumitaw nung kanilang yung pinag-aaralan yung case, marami pala mga na-violate sa rights ni Huber Webb. Mhm. Like yung, halimbawa yung mga ebidensya, hindi lumitaw or whatever. Tapos yung kanilang star witness ng prosecution ay may mga rin, may mga sala. Kaya eventually, umabot yata yan sa, hindi ko alam kung umabot sa Supreme Court. At sinabi ng Supreme Court na may parang injustice. Kumbaga, hindi dapat daw nakasuhan si Huber Webb. Yun ang sinabi dahil sa, yung mga rights niya na violate. Di ba? Pero naman talaga, di ba? Halimbawa, yung hindi ka binigyan ng tinatawag na Miranda rights. Yung sinabihan na, you have the right to remain silent, anything you say, di ba? Can be used against you, mga ganon. Anyway, later on, nakawala si Huber Webb. Mm. Lumaya siya. Ang saya-saya ng kanyang ama. Alam niyo, yung kanyang ama, ang daming, halos naubos ang kayamanan para makalaya si Huber Webb. Ang ganda ng story na yun, hindi dahil sa kampi kay Huber Webb, kundi nakita niyo yung pagmamahal ng kanyang ama sa kanya, ginawan ng paraan, no? Nung kala nung iba, wala ng pag-asa na makakalaya pa ba mabubulok na sa bilangguan Tapos ito, meron tayong isang dating miyembro o ministro pa dati yan si Ka-Angel, Brother Angel. Yeah. Anak ng dati nating leader ng ating organisasyon. Nakakulong ngayon. Alam niyo ba ang istorya? Para daw hindi nag-iisa si Angel, Brother Angel, doon sa piitan, yung kanyang pamangkin. Ewan ko kung totoo to, pero yun ang alam ko nangyari. Yung kanyang pamangkin, yung anak at kapatid ni chairman na babae, may isang anak na lalaki yun. Sinamahan yung kanyang tiyuhin sa kulungan. Imagine nyo yun, nandun nasira yung kinabukasan ng batang yun. Yun ang panganay na apo ni kapatid na Eranio Manalo. Parang ganun, panganay nga yata yun, na sabi niya, sasamahan ko si
Tito Angel dito kasi mahirap na baka may mangyari sa kanya. Malaking tao rin yung yung bata na yun. Pero pag titingnan niya, no, meron dalawa ngayong nakakulong na pwede namang gawa ng paraan ng isang makapangyarihan tao sa Pilipinas, no? Diba? Sabihin, teka, ilitisin na yan. Bakit ba ang tagal-tagal ng trial, di ba? Yeah. Pag-isipin nyo, bakit ganun? Ba't parang walang pag-ibig, ano? Hindi Bakit? hindi lang parang. Talagang walang pag-ibig, brother. Sapagkat mahabang panahon na yan eh. Sa habang panahon na yan, ay dapat ay kung may pag-ibig siyang natitira o nalalabi, pinakawalan niya na yan, tinulungan niya na yan. Pero alam nyo, ang nakapagtataka, no, yung mga miyembro, minsan yung iba hindi nila alam na meron palang kapatid si chairman na yun ang pangalan na nakakulong. Hindi nila alam yun. Hindi rin nila alam na ang ina ni chairman ay boy pa. No? Pag tinanong mo sila, ang balita sa amin, namatay na siya. At bago siya namatay, ay humingi siya ng tawad kay chairman at pinatawad naman siya at nakapagbalik loob na siya sa, hindi ko sasabihin yung word na kulto. Hindi ko sasabihin yun. Nakabalik na raw siya doon sa kanilang relihiyon. Imagine yun, no? Grabe yun. Ako, pag naiisip ko yun, anong nangyari sa mga tao na to? Hindi ba lang siya maging curious na, teka, nasa na kaya ang ina? Hindi namin nakita yung nagbalik loob, may picture na nakaluhod kay chairman, at binabasbasa ni chairman, pinapatawad na kita. Alam mo, kapatid na Henry, no? Nung nabubuhay pa ang kapatid ni Ranyo Manalon, ang dami diyang mga nandyan sa mga nakapaligid sa kanilang kakilala nila. Ay, nagbabaw sila. Na kung tumawag pa doon sa ina ni chairman eh, Mami, di ba? At siyempre, pag dumadaan sila, gumagano sila. Oo. Kaya puro puro mga pariseyo ang dating. Masakit yan. Sana gumising kayo. Sabi nga, bigyan nyo ng hustisya. Sabihin nyo dyan sa pinuno ninyo, magbigay siya ng hustisya sapagkat may kapangyarihan siya over sa iyo eh. May kapangyarihan din siya dyan sa mga politiko dyan. Yeah. Di ba? Na di umano'y kingmaker ka. So, do something. Di ba? Bakit ano ba naman yung ganito, no? O sige, hindi na kita ibabalik dito sa kaharian, no? Pero, tutulungan kita makalaya at tapos, malis ka na. You're on your own. Lumayo ka na sa akin. Dapat man lang ganun, ba't hinahayaan yan nakakulong? Ano ba naman yan? Well, alam mo kasi ito lang yan. Kapag ka ang Diyos lumayo sa iyo, yung espiritu ng kababaang loob at yung espiritu ng pag-ibig, mawawala yun eh. Pero sasabihin mo yun para papaniwalain mo yung marami. Pero yung gawa, sabi nga, your action speaks louder than your words. Yeah. Di ba? Pero yung alam mo, pag nadidinig ko yung mga members doon, napakabait talaga ni chairman. Sobrang bait ni chairman. Tatanong ko sa ano ginawa sa niya sa yung mabuti? Wala. Bakit napakabait niya? Mabait kasi siyempre lagi nakangiti eh. Yan pakaway-kaway na ganun. Pakaway-kaway. Lagi nakangiti eh. Di ba? Yung ba ang measure ng kabaitan? Yung gano'n? Yung mahal na mahal ko kayong lahat. Ito lang yan, brother eh. Ang para sa mga miyembro na yan, ang ginawa ng kanilang pinuno ay kautusan ng Diyos. Mabigat mong puknatin yun, brother eh. Yeah, totoo. So, hanggat hindi nagsisiyasat ang tao, hindi ka mapupuknat doon sa pananampalatayang yun eh. Yeah. Kasi para sa kanila, ginawa lang ni chairman yung marapat. Yeah, para sa kanila. Yun ang tama eh. Yun ang tama para sa kanila. Dahil daw sa ginawa nung kanyang ina at mga kapatid, nagkabahagi daw ang kaharian, ang iglesia. Kaya hindi naman nagkababagi, magkakasama pa rin sila eh, di ba? Yun nga eh. Hindi naman nagkababagi, magkakasama pa rin kayo eh. Pero pag tingnan nyo, babalikan natin yung topic natin, Dali Ayan, pasagutin na natin to, Ayan. Paano dapat tratuhin ang ating mga magulang, lalo na sa kanilang pagtanda? Ako, ang sagot ko lang dyan ganito.
Lahat ng magagawa natin para sa kanila, gawin natin, di ba? Yeah. Nung pwede nga nating spoilin natin sila. Bakit? Mhm. Nung bata tayo, no? Naalagaan tayo, inaalalayan tayo. Hindi natin alam. Nagtatrabaho sila ng mabibigat, construction, nagtitinda, kung ano-ano para may makain tayo. Di ba? Hindi natin Yeah, alam yun exactly. Mhm. Ha? Tapos, pagtanda nila, minsan yung mga magulang natin, wala naman sila mga pensions, di ba? Hindi naman sila Mhm. nagkapag-aral. Wala Mhm. silang mga tinatawag natin ditong 401k. Mhm. Ano ba naman yung, oh, naya ko na bahaan, kaya ko na bahala sa inyo. Kaya mag-alala. Yeah. Tapos naaalala natin, kasi kaya napaka-personal sa atin ito, okay? Sa atin, tayong tatlo, no? Kasi tayo mismo yung nagdala kay mami and mother ni Chairman tsaka yung kapatid niya doon sa Yeah. East Coast, di ba? Ang ganda ng Exactly. ating adventure nun eh. Mhm. Pero pag naalala nyo, no, isipin nyo, bakit umabot sa ganun? Ano? Yeah. Bakit kailangan magtago ang kanyang mga kapatid at ang kanyang ina? Narinig Mhm. na ba kayo ng ganun? Yung ina nagtatago sa anak niya? Ba naman? Akala ko nga dati sa teleserye lang yun eh. Yeah. Parang Parang totoong pelikula buhay. lang. Grabe nga no? Grabe. Hindi Kaya totoong buhay sa kanya nangyari. minsan nakakalungkot pa no, yung pag kinuwento mo to sa mga nandiyan sa loob ng iglesia ni Chairman. Parang naninira ka. Ba't mo sinisiraan ng aming Chairman? Ganun ano? Mhm. Pag sinabi mo, alam mo ba yung ina ni Chairman, tanda na, may sakit, tapos nandun lang sa, hindi mo alam kung nasan, hindi may inaalaga. Sabihin lang, ikaw naninira ka sa Chairman namin ha. Gagalit na agad yung mga yun. Para bang pag tinanong niyo yung mga magulang ngayon, gusto niyo bang tratuhin kayo ng anak niyo na ganun din yung ginawa sa asawa ng kapatid na Erdy, yung dating pinuno na iglesia? Ganun ba? Eh, ayan na nga eh. Yan tanong Ayan, na yan oh. nagagalit tuloy ako. Pasensya na po ah. Ayan oh. Yung paano natin dapat tratuhin. So tinatrato na ng marami sa kanila ang magulang ng katulad ng pagtrato ng pinuno nila. Kasi Yun nga, lang yan eh. parang follow the leader, ano? Oh yeah, para the leader yan eh. Kaya ako, kung Mhm. ako limbawa, meron nga tayong mga kasama eh. Ha? Meron tayong mga kasama. Ha? Nandyan din sa lugar na yan nandyan sa East Coast eh. No? Kapatid na Erning. Ha? Mm. Pagpunta niya doon sa CWS, ang itinutulong ginawa, hinakot yung kanyang mga anak eh. Ay, hindi na. Umalis na rin doon sa iglesia kasi nakikita niya kung papaano binibrainwash yung mga bata. Mhm. Para So, bang, inalis niya ron. Totoo Yeah. yun. Yeah. para bang, wag tinuturuan yung mga bata na mas lumapit sila kay chairman kaysa doon sa mga Oo, yan magulang. gano'n. Kaya ipinul out ng magulang, nung ama. Tot Kaya ano eh, totoo naman yun. kaya kumbaga sa ano, ang religious leader kasi, tinitingala yan ng maraming tao eh. Kaya Mhm. kita mo, pag sumasamba, titig na titig sa kanya. Panoorin mo yung mga pinapalabas nila sa social media na mga pagsamba Nakaano nila. talaga, no? Talagang focus. Ano? Pero pag ang nagtuturo, Focus sila. Pag halimbawa nagtuturo, hindi naman si chairman, Kapamintuan na sigaw ng sigaw, gagawin mo yun. wala yun, inaantok na yun. Naantok. Di ba? Mhm. Nakakalungkot ano Kaya, kasi na kasalamuhan natin ang ina ni chairman, mabait siyang tao. Mabait. yeah. Bakit ganon ang ginawa ni chairman sa kanyang ina? Ang hirap explain nun. Alam nyo, pag sinabi niyo yun sa mga tao na kahit sabihin nyo hindi religious, sasabihin, what? Di ba? Mhm. Nagawa niya yun sa sarili niyang ina? Huwag na yung mga kapatid. Ina na lang. Yeah. Di ba? Nagawa niya yun sa sarili niyang ina? Sino yung walang pusong tao na yun? Tapos pag sinabi niyo na, ay, siya yung leader nung ano. Ay, grabe naman. Nakakakilabot, Kaya, ano? Pero, kaya yung sinabi ni kapatid na Eranio Manalo, ang ganda ng doon sa lesson na yun. kanyang pagteteksto kanina na sabi nga eh, babalikan kanya, babalik sa iyo yan. Oo. Alam niyo, kinalabutan Diba? ako doon. Yung mga Yeah. words na binanggit niya na talagang parang, oh my gosh, you know. Yeah. But we don't pray for him to experience that. But Hindi. ang sa atin, Ah, kaya tayo nag-uusap ng ganito at kung mm, makararating man sa mga miyembro, huwag mhm. niyong gagayahin yung ginawa niya. At sa At saka mga may isa pa tayong kamag-anak ninyo. mensahe. At may isa Mm. pa tayong mensahe na sana
Bumalik si chairman, hanapin niya ang kanyang ina. Hindi pa naman huli eh. Meron pang ilang mga years na natitira sa mother niya. Yung 10 taon na yun na naipon sa puso ng ina niya na yung sama ng loob, yung kahihiyan. Imagine yun, no? Mhm. Isang parang reyna sa isang kaharian. Tapos naging ganun na exile, pinagmumura ng mga members. Di ba? Grabe. Totoo yan, totoo. Pero hindi lang yun, kapatid na Henry, kapatid na maraming mga nadamay dyan. Gusto kong malaman nyo. Totoo. Pamilya lang namin eh. Tinrato kaming masasamang tao eh. Pero Mhm. noong magkakasama tayo, yung aming mga mahal sa buhay, pagka sinususpindi mo, kami ang nilalapitan. Para Kami tulungan sila. para tulungan sila. Walang abog-abog. Tumutugong kami. Hindi kami Mm. mayaman, pero tumutugong kami, tumutulong kami. Dahil Mm. mahal namin sa buhay yun na sinuspindi mo, tinanggal mo sa Mm. tungkulin. Di ba? So, tutulungan namin. Pero Yeah. ngayon, aba, dahil sa pagmamahal sa iyo, sa maling pagkakilala na itinanim mo, abay, tinakwil na kami. Hindi na daw dapat Sabi nga nung kapatid nyo, Ka Jeriel, pag kayo daw umuwi sa Pilipinas, siya mismo magpapahuli sa inyo. Oo, sabi ko nga, sabi ko, Ibang ito lang klase. yan eh. Alam natin na pananampalataya mo yan. Mm. Pero, sabi nga, wag mong babaliwalain ang ating relasyon dugo. Mhm. Okay? Dugo. Una, hindi ka naman tutulungan yung pinuno mo pag nawalan ka ng problema, pag nagkaroon ka ng malaking problema. Pupunta ba yan? May padadala yan. O kung sino man yung ipadadala niyan, ewan ko, baka kakilala mo rin. Di ba? Yun lang yun, Brother Henry. Mahalaga ang sambahayan, mahalaga ang pamilya. Yeah. Kaya nga sabi doon sa binasa natin kanina, yung sa kanyang sambayan, yung pamilya niya, yung hindi marunong tumulong sa kanyang sambayan, masahol pa sa hindi sumasampalataya yun eh. Yeah. Kaya, pamilya mahalaga sa Diyos eh. Mahalaga Mhm. sa Diyos yan eh, yung pamilya. Yung author ng pagpatay sa mga Hudyo, ano nga pangalan nun? Si Adolf, ano yun? Si Adolf Hitler. ba yun? Mm. Abay, ang Mm. sabi mahal na mahal niya ang nanay niya. Ang pangalan ng nanay niya si Clara Hitler. Mm. Namatay noong 1907 sa breast cancer. Ang sabi rito, Adolf Hitler did not hate his mother, Clara Hitler. Historical accounts suggest that he had a close and affectionate relationship with his mother. Mm. Furthermore, Adolf Hitler displayed a lasting reverence for his mother. Isipin mo Nakita itong mo. si Adolf Hitler, lasting reverence sa kanyang nanay. Ito'y taong mamamatay ito. Alam mo, sabi nga eh, kung Mga titignan mo yung ibang anggulo, no, sa paningin natin talaga, naging napakasamang tao niyang si, pero ang totoo, merong mabuti sa kanya. natutupad eh, merong mabuti sa kanya. Tsaka, kung yun, para lang yung paano ba natupad ang paghuli sa Kristo? Merong isang naghudas eh, di ba? Pero Yeah. kung yung naghudas na yun, nagsisi, di ba? Pwedeng napatawad yun eh. Kaso hindi nagsisi, nagpakamatay. Hindi. Ah, Walang remorse. yeah. Yeah. Walang remorse eh. So, itong si Adolf Hitler, yes, meron siyang ginawang napakasama. Ang dami niya, ilang milyon yung pinapatay niya yan, napakarami. Pero ang katangian niya, hindi niya nilabag yung unang utos na may kalakip na ako. Di ba? Hindi niya nilabag yun. Mahal niya ang kanyang sariling ina. Ngayon, yan hindi ministro yan. Pero alam mo ba yan ang hinahanap niyan sa kasaysayan? Yung chalice na ininuman ng Kristo. Yan. So sumasampalataya sa Kristo yan. Siyempre, sa Oo. kanyang paniniwala, ang mga Hudyo ang nagpapatay sa Kristo. Ayun, Yeah. nagkaroon siya na ngayon ng puot. Maling pagkakilala doon sa Mhm. kanyang pananampalataya. Pero meron ding tamang ginagawa. Tayong Tama. lahat na mga tao, may mali, may tama. Kaya nga may paghuhukom eh. Ang paghuhukom, ang Diyos ang hahatol sa atin. Okay? Ang paghatol sa loob ng iglesia, hindi tungkol sa kaligtasan at saka sa kapahamakan yon, kundi sino yung aalisin ninyo sa mga kasama nyo. Yun lang ang paghatol para sa'yo. Pero pag nasa labas na o nasa loob kayo o saan man kayo naroon, pagdating sa ating kaligtasan, isa lang ang hukom. Ang Diyos lang. Kaya hindi tayo naghahatulan. Yeah. Itong aming ginagawa na tinatanong natin, yung isagot natin dito, tungkulin ng mga anak Mhm. o
tinuturo rin niya ni chairman. Tinuro ng tatay ni chairman. Tinuturo din niya ng apo ng tatay ni chairman o ng anak ni chairman. Tinuturo din niya. Tinuturo natin yan. Pero sabi sa atin ng Panginoong Yahusha, maliwanag, pakinggan natin yung aral na yan. Pero, yung hindi gumagawa niyan, wag mong gagayahin. Nakita mo? Tama. Carning, ano po ang final words niyo rito sa tanong na to bago tayo magsara? Yeah, sa ganang akin, ang pagtrato sa magulang, lalo pagka sila may edad na, ay ibigay ang gusto nila na hindi naman labag sa kalooban ng Diyos. Ipakita ang pagmamahal, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Lalo na pagka sila ay malilimutin na, kaawa-awa. At ang ibang mga magulang nga po, hindi nakilala yung anak, hindi nakilala yung asawa. Dahil sa Hindi na sakit nga ng kayang dementia. paliguan yung sarili nila. Oo, hindi na nila kaya. Kaya sa kauunawain natin, lalo pag may edad na sila, ipakita natin ang pagmamahal natin sa kanila. Nag-iisa lang po ang ating ina. Hindi wala tayong pwedeng i-replace sa nanay natin. Isa lang po nanay natin. Isa lang po tatay natin. Hangga't sila may buhay at lakas po, ipakita ho natin ang pagsunod sa kalooban ng Ama. Mahalin po natin sila. Ibigin natin sila hanggang sa huling sandali po ng kanilang buhay. Bueno, tayo mananalangin muna, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa mga paalaala na iyong ipinasambitla sa aming mga bibig. Tulungan mo po sana na ang lahat ng mga anak kumilala sa iyong batas na ibigin, mahalin namin ang aming mga magulang habang sila'y nabubuhay at kasama pa namin. Huwag kaming maging lapastangan sa kanila at kung dumating ang pagkakataon sa aming buhay na nalapastangan namin sila, Ama, ngayon po'y hinihingi namin ng napakalaking pagpapaumanin sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, upang maging dapat kaming muli sa iyong banal na parangalan. Patawarin mo po ang lahat ng aming mga pagkakasala at tulungan mo po na ang mga magulang, lalo na sa kanilang katandaan, ay maaruga ng kanilang mga anak at patuloy kaming sama-samang pupuri sa iyo. Maaaring iba't iba ang aming pagkakilala sa iyo, pero iisa lang ang sinasampalatayanan namin lahat. Anumang relihiyon kabilang, yun ay umibig sa iyo at sa aming kapwa. Yan ang dalawang kautusan na napakahalaga na itinuro ng iyong bugtong na anak. Ibigin ka ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip namin. At ibigin din namin ang aming kapwa gaya ng aming pag-ibig sa aming sarili. Lalo na nga po sa aming mga magulang. Sumasampalataya kami, Ama, na patuloy mong babasbasan ang lahat ng iyong mga nilikha. Lalo na po yung mga namumuno sa bawat bansa. Na sana ang kanilang mga maging pagpapasya ay sa ikabubuti ng lahat ng mamamayan upang magkaroon ng kapayapaan sa daigdig na ito at patuloy pa kaming makapaglingkod sa iyo. Basbasan mo ang lahat ng pinuno o nangangaral ng iyong mga salita. Anumang relihiyon sila kabilang na ang maituro ay yung kalooban mo lamang. Sumasampalataya kami, Ama, na dinilig mo ng aming panalangin. Pinasbasan mo na kaming magkakapatid. Sa pangalan po ng Panginoong Yahusha na aming tagapagligtas. Amen. Okay, sige Good po. night. Hanggang sa Good muli. night po. Good night Sige po. Good night Good night. Good night. Good night.